you, Lord, for the blessings on me. Amen. Nag-uumapaw talaga ang blessings po natin. Amen. Praise the Lord. So, ayan, magandang gabi po sa ating lahat. At tayo naman po ay naatasan para makapagbahagi ng salita ng Panginoon. So, magko-complain po sana ako dahil Thursday lang sinabi ni Brother Paul na ako ay magbibigay ng salita ng Panginoon. Pero kasi akala ko word of exhortation, pero mag-preach pala. Kaya gusto ko mag-complain po talaga, pero sabi ko ay ayaw ko nang mag-complain, gusto ko nang mag-obey kasi obedience, there is a blessing. Amen. So praise the Lord. So pag-uusapan po natin ay evidence of salvation. Amen. Lagi po natin pinag-pray ang ating mga kapatid na unbelievers, yung mga salvation ng Israel and yung mga Islam people. Pero pag-usapan naman po natin ang evidence, yung sa atin. Evidence of salvation kasi naligtas na po tayo. Amen? So tayo po ay nanalangin. Hallelujah. Yes, Lord, Father in heaven, holy be your name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Lord, once again, maraming salamat at kami po ay nandito para pag-usapan ang inyong pangalan. At Lord, dalangin ko po na ikaw po ugad ang gumabay ng bawat isa, na i-open mo ang puso ng bawat isa ang kanilang isip, at ikaw po ugad ang magbahagi ng salita na ipinagkaloob po sa akin through the power of the Holy Spirit. Ipaunawa mo po sa kanila kung may hindi po sila naintindihan, dahil naniniwala po kami na ikaw ang Panginoon sa aming buhay, na nagbibigay kaliwanagan sa lahat ng inyong salita, na ito po ay maunawaan po namin ayon sa iyong gustong pangunawa po namin. So Lord, maraming salamat. We cancel also the work of evil in our lives, that it will not prosper, but we will focus into you in Jesus' name. Amen. Amen. So praise the Lord. So sabi niya dito, salvation. So what is salvation? Simple is, definition is to be delivered from sin. We are set free into sin. So this is the gift of divine life in a new birth in Christ. Salvation is newborn in Christ. Okay? So salvation is a free gift na ipinagkaloob ng Diyos sa atin sa pamamagitan ni Jesus Christ. So, napaka-sikat po sa atin yung Ephesians 2, verse 8 to 10. Na sabi niya, for it is by grace you have been saved through faith, in this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Amen? So alam po natin na ang salvation is a free for us, a Christian, para wala po tayo maipagmayabang na sabihin na niligtas po ang aking sarili. Hindi po yun. Ganun ang grace ng Panginoon sa atin. But it is by love and by grace. Amen? So, so kaya hindi po natin sabihin na naligtas ako dahil sa aking sariling lakas or sariling mabuting tao, but our deed, ang ating gawain are not the basis of our salvation. We are the evidence of our salvation. Amen? So kung mabait po tayo, matulungin po tayo, evidence po yan ng salvation na sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Amen? So, by dito naligtas or talagang sure na po tayo sa salvation po natin. Amen? So, amen. So, alam ko po na lahat po tayo ay naligtas dahil alam ko na your obedience is always there already. So, yung sabi nga doon sa alam po natin na Jesus is the way, na the truth in the life, that no one comes to the Father except through me. John 14:6. Okay? So, hindi po sinabi ng Panginoon na there is another way. Okay? It is only one way, but it is only
Jesus Christ. Okay? So, diba, if we accept Jesus Christ as our Lord and Savior, we believe Jesus Christ as our Lord and Savior, and we proclaim that Jesus is our Lord in our life, we will be saved. So, hindi lang po pag-declare, but we will follow His command. Di po ba? Yun po yung sabi ng Panginoon, na hindi lang po karamihan na alam po natin na ang Panginoon ay tagapagligtas. Pero makikita yung salvation po sa atin, sa ating mga gawain, yung transformation na nangyayari sa ating buhay. Amen? So Lord, that Jesus Christ is our Lord and Savior. So di po ba, nung una-una po tayo naunawaan yung pagkaligtas po natin, is na uhaw po tayong makilala ang Panginoon, di ba? Lagi po tayo nag-pray, lagi po tayo nag-surrender, and lagi po tayong nagpapabago sa Kanya. Sabi po natin, Lord, baguhin mo po ako, gusto pa kita makilala. Amen? Pero pag tumatagal, ano nangyayari? Nanghihina po tayo, or nawawala yung strong desire po natin. Kaya lagi po natin i-desire na or balik-balikan yung kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. Kasi ako noon is, lagi naman ako pina-accept about doon sa acceptance na ako ay sinner, pero dito ko lang talaga sa bansang Israel na unawaan about the salvation. Kaya praise the Lord na talagang ang salita ng Panginoon ay nag-move na the Holy Spirit is moving in us hanggang sa maunawaan po natin ang Kanyang salita at tayo po ay ma-transform ayon sa Kanyang kalooban. Amen? So, sabi niya dito, some scriptures about evidence of salvation. So, dito na natin matitest kung ano ang naibigay ng kaligtasan na ibinigay ng Panginoon sa atin. So, number 1, sabi niya dito sa 1 John 2, verse 3 to 4. Sabi niya, we know that we have come to Him if we keep His command. Whoever says, I know Him but does not do what He commands is a liar. And the truth is not in that person. Amen? So dito po natin makikita kung tayo po ay totoong naligtas, we are following His command. Diba? Hindi po tayo nagpa-follow or hindi po natin sinusunod ang Kanyang salita, we are a liar, sinabi dito. Na we are a liar or hypocrite. Although hindi naman biglang na ipa-follow po natin yung salita ng Panginoon. But it is a process through hearing by hearing or through coming always in the church, through makigather ka sa ibang tao, and nakaprocess po tayo para ma-revive yung salita ng Panginoon na unawaan po natin. Kasi kulang yung alam po natin sa salita ng Panginoon nung una-una po natin naunawaan yung kaligtasan po natin. Kaya ang salita ng Panginoon is panghabang buhay po yan. Kaya we have to continue to learn the Word of God. Amen? Para hindi tayo magiging liar. Amen? Sabi what is the first command? Sabi niya dito sa Matthew 23:37-39 is, Jesus said, love the Lord your God with all your heart and with all your soul in you, with all your mind. This is the first and greatest commandment. So, in the second is like it, love your neighbor as yourself. Amen? So, hindi naman dito sinabi na happy-happy. Kailangan buo. Amen? Buo ba ang pagpapahal mo sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So, hindi po happy ang ating pagmamahal sa Panginoon, but it's all our heart, all our soul, all our mind. Amen? So, praise the Lord. Huwag nating hati-hatiin. So, ako, aaninin ko po talaga. Guilty ako dito kasi parang minsan, parang ginagawa ko lang yun para matapos yung responsibility. Kaya, nangungusap talaga habang ginagawa ko po ito, ako po yung natututo.
umuna bago po i-deliver yung salita ng Panginoon sa inyo. Kaya praise the Lord talaga sa kanyang salita na dadagdagan yung natutunan po natin para tayo pa ay lumalim at manatiling mahalin ang salita ng Panginoon. Kaya tunay na po nga, in obedience, there is a blessing. Amen? Hindi man lang yun financially, but powerfully, there is obedience. Powerfully, there is blessings na yung sablon, it's not financial, but sablon is more powerful than financial. Amen? Praise the Lord. Kaya yun, dahil sa sablan ni Sister Vilma din, andito na sa Saturday. Praise the Lord. Sister Jackie, ayan, nakikinig ang Panginoon sa ating panalangin. Praise the God, the powerful God, is listening to the righteous prayer. Kaya manatili po na tayo, mahalin ang Panginoon, unahin po natin siya. Ako din, noon, sabi ko part-time, part-time kasi kailangan, pero hindi tumitigil talaga ang Panginoon para ayusin ang ating puso, ang ating isip, ang ating soul, para mag-focus tayo sa Kanya. Amen? Kaya praise the Lord na tunay na alam niya ang puso ng bawat isa through the power of the Holy Spirit. So, huwag po tayo mag-complain kung ano yung iniatas ng ating leader para sa atin. Just obey. Obey kasi hindi man natin may deliver ng perfect, even in prayer, but habang na tumatagal, nag-deliver up po yan. Diba? Amen? Amen. Praise Jesus. So, let us follow the commands that unahin po natin ang Panginoon to love God and to love our neighbor. Kasi ito po yung pinakaunang commandment sa ating Panginoon para hindi po tayo magiging liar. Alam mo yung mga unbelievers, nakikita nila ang ating buhay. Amen? Kaya, ayan, patuloy po natin baguhin ang ating mga ugali at manatili po nating pagsilbihan ang Panginoon sa bukal na puso, hindi po tayo napipilitan. Amen? So, ayan. Praise Jesus. Number 2, Corinthians 5:17. Therefore, if anyone in Christ, the new creation has come, the old has gone, the new is here. Amen? So, anyone is in Christ, the new has come, and the old has gone. Amen po ba? So, if we have the salvation already, nababago po talaga ang ating buhay. Hindi po natin ma-deny yan na talagang yung old ways na ginagawa-lawan po natin ay parang ayaw na natin gawin. Di po ba? Naramdaman niyo po ba yun? Yung hate sin already. Kaya lagi po andito tayo. Amen? So, hindi ko po makalimutan ang verse na ito kasi dito ko po na unawaan ang aking kaligtasan sa Panginoon na dito nangusap ang ating Panginoon na akala ko tama yung ginagawa ko pero hindi po pala kasi nagsisimba ako and I think that is enough. Pero nung nangusap ang salita ng Panginoon na kulang po pala yung ginagawa ko para sa Panginoon. Kasi may inuuna pa ako na ibang bagay kaysa Panginoon. Hindi po pala enough yung uupo ka lang dyan, but there is more na kailangan po natin ibahagi din ang salita ng Panginoon. Amen? So, i-embrace po natin ang pagbabago through the power of the Holy Spirit na pinagkaloob ng Diyos sa atin. So, ito po yung evidence natin na salvation that it is in us already. Makikita po sa atin yung transformation. So, ayan. So, kung si Sister Yoli, ang kanyang natagpuan dito sa Israel ay yung John 14:6, Jesus is the way, the truth, in the life. Ako naman is
2 Corinthians 5:17. So, Amen. hindi ko alam sa inyo, pero ang gustong ipaunawa ng Panginoon ay if we receive the truth salvation in our life, gusto niya nagkakaisa po tayo in one spirit. Amen? Talagang one spirit po talaga ang mangyayari sa ating lahat through the salvation na ipinagkaloob ng Panginoon. Amen? Kaya kahit nga sabi niya doon sa salita na hindi ko alam yung verse na kahit magkaiba po tayong gift, pero if we have one spirit, nagkakaisa po tayo. Amen? So praise Jesus. Amen? So hindi ko, ayan. So number 3, Titus 1:16, they claim to know God, but their action, they deny Him. They are detestable, disobedient, and unfaithful for doing anything good. Amen? So, ito yung hindi naman declaim na they are a Christian, pero hindi po nakikita sa kanilang buhay. Amen? So, naway hindi po tayo ganito na we claim that we are saved, pero hindi po nakikita sa ating mga sarili. Gusto ng Panginoon na tayo ay mabuhay ayon sa Kanyang katuruan or ayon sa Kanyang salita. Amen? Yung naka-inline yung ating buhay sa Kanyang salita. Amen? Kaya kailangan po natin pag-aralan ang Kanyang salita para masundan po natin. Amen? The greatest command is love God. Unahin ang Panginoon. Amen? Kasi free yung pagkaligtas po natin. And ayaw niya tayong magiging pasaway, magiging disobedience, but yung gusto po niya ay tayo po ay masunurin. Kaya sabi niya doon sa kanina na it is by grace, it is a free gift para wala po tayong ipagmayabang. Amen? Kaya wala po talaga tayong maipagmamayabang sa Panginoon, kundi magiging mapagpakumbaba po tayo at sundin ang Kanyang salita. Amen? Hindi po tayo magiging isa sa titisuran ng ibang tao, kundi kung ang puso po natin ay strong yung commitment po natin or strong yung desire natin para i-worship ang Panginoon, isa po tayo nakakaakay sa iba. Okay? So hindi po tayo nakakatisod, kundi we are encourager people to serve para magkapaglingkod din po sila. Amen? May strong ang kanilang pananampalataya. Amen? Kasi hindi po natin alam kung ano ang nararamdaman ng ibang tao. But we don't know. Kaya lagi po natin silang lagi po natin ipakita ang ating pananampalataya na totoo yung pagkaligtas po natin. Kahit sasabihin nila na gano'n ang ugali niya, gano'n, pero pag nananatili tayo, sila din ang susunod po sa atin because God is powerful. God is powerful kaysa sila. Di po ba? Amen? So, yeah, praise the Lord. So, God is good all the time. Amen? Patuloy po natin na ipakita ang kabutihan dahil hindi dahil ikaw ay mabuti, but God is good. Amen? Huwag po natin kalimutan ang pagkakapag Diyos po natin na tayo po ay anak ng Panginoon. Our identity is Christian. Amen? So we are a child of God. Amen. Ayan, so marami pong evidence verses, but the best is if we know we are saved, magpatuloy po tayo unahing mahalin ang Panginoon at kilalanin siya kahit sabihin mo na kasi kahit sabihin po natin na maapoy po tayo today, hindi po natin alam ang trabaho ng kaaway kasi sumasabay po ang apoy niya na sirain ang inyong pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Amen? So, we claim and we proclaim that no more space to the evil in our hearts, our mind, and our soul, but to focus to the Lord. Amen? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
must declare that we are always a child of God. Amen. So, ayan. So, some people experience true salvation in Christ and it has evidence. Amen. So, makikita po natin din na may mga tao na naka-experience sa Bible through the salvation. So, example po dito is the woman at the well. Mababasa po natin sa John chapter 4. Basahan po natin sa ating mga bahay kasi mahaba po ito. So, shortcut ko lang po is, siya yung kilala na niya, si Jesus Christ, na Samaritan woman na hindi po sana makikipag-usap. Si Jesus Christ sa ibang hindi Hudyo, pero nakipag-usap siya sa Samaritan woman. Bakit? Kasi Diyos siya. Amen? Kaya kinausap niya at makikita yung transformation, yung pagbabago ng buhay ng babae. Binahagi niya si Jesus Christ. Kaya lahat ng mga Samaritan ay nakakilala sa Panginoon. Di po ba? So sabi niya dito sa John 4:39, many of the Samaritans in that town believed in Jesus Christ because the woman had said, He told me everything I have ever done. Amen? Kaya dahil sa pamamahagi ni yung babae ay nakakilala sila kay Jesus Christ. Amen? Alam niyo ba, di ba? Yung napaka-powerful yung testimony po natin bago tayo na save. Di po ba? Kaya sa Luke 19 verse 1 to 10. And ang personality ni Zacchaeus is a rich man, tax collector, ano pa? Maliit na tao. Very good. Maliit na tao na kagaya ko. Kagaya ko, pero in a crowd place, he desired to see Jesus. But when Jesus come, nagdiretso si Jesus Christ na nakita niya si Zacchaeus, sabi niya, oh, Zacchaeus, bumaba ka dyan at ngayon pa lang pupunta ako sa bahay mo at doon po ako kakain. Kaya napaka-powerful talaga yung desire ng puso po natin na makilala ang Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung ano ang nasa puso po natin. Kaya talagang ang Panginoon ay ang Panginoon nakikita niya lahat. So, tandaan po namin, so, lagi po natin isipin na God knows our heart. Amen? So, yun, nakilala ni Zacchaeus ang salita ng Panginoon, nakilala niya si Jesus Christ, and yung result naman is, he become honest. Di po ba? Naging honest po siya, kaya sabi niya din na ibabalik niya kung ano man po yung kilobo niya, kinupit niya, ibabalik niya 4 times. Wow, amen. 4 times. Kaya yun ang napaka-powerful na salita ng Panginoon na makikita talaga yung changes sa ating buhay. Yun po yung evidence ng salvation para sa atin. Amen? So, 4 times sabi nga dito. So, Luke 19:8. So, ayan, so basahin po natin sa ating bahay kasi yun naman po, point ko na nakakilala siya and he become honest at nagiging matulungin na siya. Amen? So, ayan. So, marami pa iba dyan. Si Paul din, hindi si Brother Paul. Pero pwede din si Lydia, and marami pa. Yung mga Ethiopian na Enoch, yung mga nakakilala sa mga Pentecostal, marami. Pero yun po yung basahin, patuloy po natin basahin ang Biblia para malaman po natin ang mga evidences of salvation na nagiging result sa kanilang buhay dahil nakakilala sila kay Jesus Christ. Amen? So, bakit kaya may mga evidences? Bakit kaya
anong dahilan kaya kung bakit may mga evidences kung bakit sila, kung nakakakilala sila kay Jesus Christ. Bakit is because Jesus Christ is Lord. John 1:1, the Word of God is Lord. So, the Word of God is alive. Alive. It is alive. Di po ba? The Word of God is alive. Kaya hanggang ngayon, kahit patay na yung mga naka-experience ng napag-uusapan nila, ay napag-uusapan po natin, and tayo din, nababago, di po ba? Kaya, John 1:1 po talaga, Jesus Christ is Lord, and the Word of God is God. Sabi niya doon sa 1:1. Kaya, ayan, so Jesus is Lord, so yung salita ng Panginoon ay alive na alive, kaya may resulta sa ating buhay. Amen? So, praise Jesus, ang Panginoon ay buhay na buhay, hindi po siya bingig, lagi po siyang nakikinig, lagi po siyang gumagalaw sa kanyang creation. Amen? Amen. So, praise the Lord. So, the grace is in us already. Amen? So, I hope na tayo din po ay magiging makikita pa yung evidence ng pagkaligtas po natin sa ating buhay. Hindi man po natin makamit ng madali, but through sa pagpapatuloy po natin ay makikita din yung evidence na salvation ay pinagkaloob ng Panginoon sa atin, sa ating lahat. Amen? So, continue to loving God, more on surrendering to the Lord, that our life will be, yung buong buhay po natin is an offering, sacrifice unto Him. Amen? So, let us continue to pursuing His Word in our life at mamuhay po tayo ayon sa Kanyang kalooban. Amen? So, yung naalala ko yung napakinggan po natin doon sa pinuntahan natin, yung binyagan na lagi po natin sundin yung makipot na daan. Amen? Sabi din ni Brother Paul kahapon na ang mahirap puntahan, ang makitid na daan, pero yung malawak na daan, maraming pumupunta. But alam na natin na we are safe, so we'll always follow the narrow way. Amen? Sapagkat ang narrow way ay nagbibigay ng mahabang buhay. Sabi niya dito, pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang papunta sa kapahamakan. At ito ang dinaraanan ng marami. Amen? Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang papunta sa buhay at kakaunti ang nagdaraan doon. Mababasa ito sa Matthew 13-14. So, we know that we are already saved and we have to choose the narrow gate. Dahil ito ay nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen? So, praise Jesus. So, sabi din dito sa 1 Corinthians 3:9 na we are now partners of God. Amen? Hindi po tayo partner ng kaaway, but we are the partners of God to do His will. Amen? Amen? Hallelujah! Alalahanin po natin na si Jesus Christ ay namatay dahil sa and tayo din, through the power, through Jesus Christ, we must willing to do the will of God sa ating buhay. Amen? So, let us expand the Word of God na magpatuloy po natin. Ipagpatuloy po natin ang pag-share ng salita ng Panginoon dahil ito yung napakahalaga sa ating buhay, sa buhay ng bawat isa na dapat magpatuloy ito dahil ito ang nagbibigay ng walang hanggan. Hindi po yung mga kayamanan kasi sabi niya doon na heaven and earth will pass away but the word of God will never pass away. Amen? So the evidence of salvation is loving God, hates sin, and humbling our heart, obeying God, praying, and
keep growing spiritually and more seeking God intimacy. Amen. Praise Jesus. So, yun lamang po. At tayo po ay tumayo para tayo po ay hallelujah. Oh, hallelujah. 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 Yes, Lord. Maraming salamat sa iyong salita na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, O Lord, na Ikaw, O Lord, ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat, O God, at Ikaw, O Lord, ang nagbigay ng pagmamahal sa bawat isa. Ikaw, O Lord, ang nagligtas po sa amin. Amen. Na para kami po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. In Jesus' name, O Lord. So Lord, I pray na anuman po, God, ang natutunan po namin ngayong gabi, I pray na ito po ay maitanim sa puso ng bawat isa, maitanim ito sa kanilang isip, O Lord, at ito po, O God, ay magagamit po nila kung saan man po sila nanuroon. I pray that the word of evil is not the word that they have understand, but it will remain in their heart in Jesus' name. But continue to fill them with the power of the Holy Spirit na manatili, na unahin ang inyong pangalan, manatili po sila, ikaw ang paglingkuran po nila, kahit saan po nila naroon, dahil sinabi mo din sa inyo. So to the other people, especially in our family, in our employer, at yung mga kaibigan po namin, because each of one needs salvation in Jesus' name. In Jesus' name, turuan mo po kami, O Lord. You bless our tongue na hindi po kami mananahimik, kundi ibahagi ang inyong salita in the mighty name of Jesus. Lord, continue to give your love to us, O Lord. Ilagi mo pong ipaalala sa amin na mahal mo po kami. At kami po, O God, ay magpatuloy na mahalin din po ang aming kapwa dahil ikaw, O God, ay nagturo sa amin na unahin ka po namin at mahalin din po ang aming kapwa even for our enemy in Jesus' name. Dahil hindi po namin ito magagawa kung wala ka sa aming buhay. So Lord, continue to teach us, O Lord, to love our enemy, lalo-lalo na ang inyong salita in the name of Jesus. Lord, maraming salamat. We continue that you will protect. We pray that you will protect us kahit saan po kami naroon sa pagbabalik po namin sa aming trabaho. Continue to guide us and to teach us through the power of the Holy Spirit. Continue to speak to us, O Lord, and continue, O God, to move in our lives so that we will be totally transformed in according to your purpose. Yes. Our heart and mind, our soul will focus unto you. It will fully surrender unto you in the mighty name of Jesus. As we always pray that continue to use us mightily in the mighty name of Jesus. Thank you. This is our prayer in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. So we'll remain. So this is a very powerful word of God, that I want you to have this declaration, the word of God. So I say it and follow after me. Amen. As our declaration to our Lord Jesus Christ, we'll raise our hands to heaven. Lord, I will serve you. Lord, I will serve you. I will commit my life to you. I will commit my life to you. I give my life to you, Lord. I give my life to you. I surrender all to you. I surrender all to you. Make me your vessel, Lord. Make me your vessel. And I follow you And I follow and you obey you. and obey you. With all my heart, With all my with heart, all my soul, with all my soul, and with all my mind, with all my and mind, with all my strength. and with all my strength. And everything I have, And everything I have, I will bless you I will all bless the days all the days of my life, Lord. of my life, Lord. In Jesus' In name, Jesus' name. amen. Amen. So that is our declaration right now. Amen. Praise the Lord. We sing this song before we close in prayer.